Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bumalik nga si Rod. Nabigla si Helen. Pero isang linggo bago siya nagpakita kay Helen ay una niyang pinuntahan ang nanay Rona niya. Pagtawag niya nito ay lumapit si Nanay Rona at sinampal siya. Akala daw nito ay tumulad na siya sa tatay niya. Akala nito ay patay na siya. Umiyak silang dalawa. Lumapit naman ang kanyang kapatid na lalaki at natuwa sa pagbalik niya pero ang kanyang kapatid na babae ay nagtatampo sa kanya. Habang sila ay nagmemeryenda, kinausap ni Nanay Rona si Rod kung anong nangyari sa kanya. Di na ito sinagot ni Rod. Sabi niya na kapag trabaho siya sa Amerika, nakapag-ipon yun daw ang mahalaga. Hayaan na lang daw at andito na siya sa Pilipinas. Sinabi ni Nanay Rona na kasal na si Helen. Kinamusta naman ni Rod si Helen. Okay naman daw siya, masaya at dapat lang daw na maging masaya siya dahil sobrang sakit ang binigay nito sa kanya lalo na nung nagpadala siya ng video. Nagpadala din ito ng video sa kanyang Nanay Rona na nagpapalam at nasaktan sila sa ginawa nito. Ang daming ginawa ni Helen para daw hanapin ito sa Amerika, nag-overtime sa trabaho para makapag-ipon. Nung nakaipon na siya para makapunta ng Amerika, doon naman namatay ang tatay niya. Tinanong ni Rod kung nasan na siya ngayon, sabi ni Nanay Rona hindi daw niya alam at kung alam man niya di niya ito sasabihin sa kanya. Wag na daw nitong gambolain daw kasal na ito kay Sinon. Pinuntahan ni Rod ang firm ni Sinon at doon nga ay nakita niya si Helen at Sinon na palabas ng building. Magkahiwalay na umalis si Sinon at Helen. Papunta si Helen sa eskwelahan at sinundan siya ni Rod. Nag-aaral pala si Helen ng engineering. Naalala tuloy ni Rod ang nakaraan nila. Pumunta naman si Helen sa lugar kung saan sila laging tumatambay ni Rod. Inalala niya at inisip ito, tinawagan niya si Chrissy, sinabihan niya na nasa park daw siya. Ano ba daw ang ginagawa ni Helen doon, nagre-reminis ba daw ito, pero sabi ni Helen ay inalam lang niya kung may nararamdaman pa daw ba siya kay Rod pero wala na daw. Umalis na din si Helen at doon ay nakita ni Rod si Helen sa kabila na paalis na. Pumunta naman si Rod sa firm ni Sinon at tinawag siya ni Sinon. Sabi ni Sinon di daw nito alam na nakabalik na siya. Gusto daw nitong kausapin si Helen pero sabi ni Sinon ay kasal na si Helen sa kanya. Binigay din ito ang iniwan niyang design pero sabi ni Rod ay di pa raw siya handang kunin ito. Bakit daw ito iiwan? Umiti lang si Rod. Pag-uwi ng bahay ay naghanda na si Helen ng hapunan. Habang sila ay kumakain, sinabi ni Sinon kay Helen paano daw kung makita niya ulit si Rod at gusto makipagbalikan. Bakit daw nito, natanong sabi ni Helen. Sagot naman ni Sinon ay nanaginip daw siya at paano daw kung magkatotoo. Sabi ni Helen pumunta siya sa park at sabi nito wala na daw siyang nararamdaman. Wala na daw lungkot at sakit. Nagtaka si Helen bakit daw nito napanaginipan si Rod. Sabi ni Sinon ay ewan daw at para bang kinukuha daw nito si Helen sa kanya. Natawa si Helen. Wala lang daw, ang cute daw nito, parang nagseselos. Sabi ni Helen buti na lang daw at siya ang napangasawa nito. At kumain na sila. Sa bahay naman ni na Helen ay pumunta si Rod at si Ryan ang nandun, sinuntok siya ni Ryan. Humihingi siya ng tulong na sana ay makausap niya si Helen. At doon nga ay pumunta si Helen sa kanilang bahay at nag-usap sila. Naisip na daw ni Helen ang pagkikita nilang ito. Ang pinakamaganda daw na nangyari sa kanya ay iniwan siya ni Rod. Salamat daw at binalik siya nito sa first love niya na si Sinon. Pinapatawad na daw niya si Rod. Humingi ng tawad si Rod sa kanya. Dalawang bagay daw ang determinado niyang gawin, ang makuha ang kanyang buong pagpapatawad at mapasa kanya siya ulit. Sabi naman ni Helen hindi na daw siya babalik sa kanya. Kaya wag na daw siyang tawaging ni Love dahil nasusuka daw siya.
Umalis si Helen at sinundan siya ni Rod pero ito'y nakasakay na sa sasakyan at umalis na.